mga viewers dito. Yan. Ayan, ang ingay, di ba? Yan. Alright, so sa mga viewers natin na nanonood ng live ngayon, good morning po sa inyong lahat. I hope marami kayong matutunan ngayon sa ating New Distributors Orientation. And ang approach ko ngayon will be more of the ABCs of success. Yan. Sabihin nyo nga po, ABCs of success. Ano bang pinag-uusapan dito? Sa New Distributors Orientation, by the way, I'm Christian Enrile. Isa po ako sa mga international trainers sa ating company, also one of the training specialists sa ating company. Ito po yung ginagawa namin. So, from the word itself, trainer, nagte-train kami ng mga distributors. Bakit? Kasi, ang pinapakita po usually ng mga nag-i-invite sa inyo, opportunity. Sabihin nyo nga po, opportunity. Pag pinakita yung opportunity, pinakita yung marketing plan, kaya kayo nandito, sigurado, na-motivate kayo. Tama po ba? Yes. Na-inspire kayong gawin tong negosyong to. Tama po ba? Yes. Na parang all of a sudden, nagising kayo, na parang meron palang ganitong klaseng opportunity sa Pilipinas na hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa at kumita ng malaki dito sa Pilipinas. Tama po ba? Ngayon, ito yung susunod na tanong. Nag-join ka, or yung iba dito baka hindi pa members, pero gusto na mag-join. Sino ba hindi pa members dito? Taas ang kamay. Ayan, so may mga hindi pa members dito, pero the reason nandito kayo, kasi talagang interesado kayo. Interesado kayong gawin to negosyong to, pero sabi ng upline nyo, umattend kayo. Bakit? Kasi hindi naman porke nag-join kayo sa negosyong to, ibig sabihin, 100% yayaman na kayo. Tama? In fact, marami po hindi nagsasucceed sa negosyong ito. Pero, yung mga yumaman dito, mga nagbagong buhay, meron silang sistemang ginawa. And kaya tayo may ganitong klaseng trainings para maintindihan ninyo na ang AIM Global hindi lang po basta-basta recruit ng recruit. Hindi lang po basta-basta benta ng mga produkto. Dito sa negosyong to, importante na ma-mold yung inyong personality. Ma-mold yung character into becoming a good leader. That's why we're having this kinds of training, NDO, because sa NDO, after nyo makita yung marketing plan, after nyo mabaliw, sino po ba nabaliw dito nung nakita yung marketing plan? Meron po ba dito yung nakatulog na mahimbing nung nakita yung marketing plan? Nakatulog po ba kayo na mahimbing? Siyempre, puyat kayo lahat, tama? Kasi hindi kayo makatulog dahil nakabukas yung mata nyo, nakikita nyo sa wall, bilog-bilog. Pagkapikit ng mata nyo, puro bilog-bilog pa rin, di ba? Hanggang sa managinip kayo kahit isang oras lang ang tulog. Ang tawag doon, na-inspire kayo, na-motivate kayo. Pero hindi nyo alam kung paano gawin. Tama? Sabi ko nga, hindi naman basta-basta na nag-join ka, yayaman ka. Kaya nga po, marami kayo naririnig sa labas, sinasabi, nanggaling na ako dyan, hindi naman ako yumaman dyan. Bakit? Akala nila, porque nag-join sila, payaman na sila. Hindi po ganun. Parang sinabi mo na, mag-member ka sa Anytime Fitness o sa anumang mga gym, pag nag-member ka, lalaki na katawan mo. Hindi naman ganun eh. Depende sa iyo yan, pagtatrabahuhan mo yan. Pero mahirap pagtrabahuhan ng isang bagay kung hindi mo alam yung tamang sistema, kung hindi mo alam yung tamang direksyon. Dito sa ating New Distributors Orientation, we will be discussing the hows and whys of the business. Nakita mo na yung marketing plan eh. Nakita mo na kung paano kumita. Pero kung paano ka magiging milyonaryo, paano ka magiging global ambassador, paano magbabagong buhay mo, dito po i-discussion. And more importantly, bakit mo gagawin? Yan. Kasi mas importante na malaman mo yung reason, yung purpose mo, ba't mo kailangan mag-succeed dito? More than paano. Kasi yung paano, madali na lang yan eh. Minsan nga, kahit hindi mo alam, basta alam mo yung purpose mo, magugulat ka na lang, global ambassador ka na. Dito, maiintindihan mo kung bakit. Alright, so ready na po ba kayo? Yes. Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Parang hindi pa eh. Tanong mo nga ulit, ready ka na ba? Ayan, di ba? Ayan, so, ang aking approach ngayon will be more of the ABCs of success. Ano ibig sabihin ng ABCs of success? Pag-uusapan natin yung mga kailangan nyo gawin, anong characters, mga kailangan nyo mga traits na kailangan nyo makuha before kayo mag-succeed dito sa negosyong to. So, let's start with, syempre, yung letter A. Yan. Ano sa tingin nyo yung letter A? Ayan. Attitude. Yun. So, sa negosyong ito, napaka-importante na kailangan baguhin mo muna yung attitude mo. Ano ibig sabihin yan? Sabi nga dito, you must learn how to have good learning and listening attitude.
kailangan mag-humble down ka. Hindi po na, sa AIM Global Group of Companies, hindi po kami namimili dito ng gustong magbago ang buhay. Kahit sino pwedeng magbagong buhay. Kahit wala ka na pag-aralan, minsan nga mas okay sa amin yun eh. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Kasi pag walang alam yan, yan po yung mga taong willing mag-humble down. Yung tipong pag, wala kasi akong alam eh, pwede ba turuan mo ko? Hindi ko kasi alam. Sige, kung pagbabago ng buhay ng pamilya ko pinag-uusapan, makikinig ako. Pero, karamihan naman ng mga may natapos, yung mga may honors, yung mga may laude-laude, magna cum laude, summa cum laude, o yung mga nagkaroon ng magandang posisyon sa corporate world. Minsan, kung sino pa yung mga magagaling, yun yung mga mahirap turuan. Sila yung mga tipong tao na pagka nakinig dito, ayoko makinig dyan kasi alam ko na yan. Mas lalo, halimbawa, speaker, yung dating security guard lang, walang natapos, tapos ikaw, galing ka sa BGC or Makati, parang feeling mo, ba't ako makikinig dyan? Mas magaling ako dyan. And unfortunately, yung mga ganong klaseng tao, yun po yung may maling attitude. Yun po yung mga walang good learning and listening attitude. And that's why they end up not succeeding in this business. Bakit? Kasi bago ka magsimula dito, pinaka-importante muna, magkaroon ka ng good learning and listening attitude. Humble down. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-humble down ka. Kung ano man ang alam mo sa labas, nire-respeto namin yan. Kung doktor ka, saludo kami sa iyo kasi hindi ko nagawang maging doktor. No? Ako natapos ko po medtech, hindi na ako nakapag-medicine. Kasi before po ako mag-medicine, nakita ko na pa yung opportunity ng network marketing, kaya yun na. Tuloy-tuloy na yun. So, kung doktor ka, nire-respeto po namin yan. Pero when it comes to AIM Global, syempre, kung ano man yung alam mo sa labas, kung ano man yung alam mo sa field ng medicine, is completely different kung ano man yung mga pwede naming ituro sa AIM Global Group of Companies. Kung hindi ka marunong mag-humble down, mas mahihirapan ka matuto. Kung engineer ka, well, kung may kailangan ako ipagawa sa'yo, magpapagawa ako sa'yo. Kung architect ka, gusto ko magpagawa ng bahay, magko-consult ako sa'yo. Pero pagdating sa AIM Global Group of Companies, mas marami kaming alam. And if you're not willing to humble down at makinig sa mga nauna, especially kung yung upline mo, mas may alam ka, mas marunong ka, mas magaling ka, walang mangyayari sa'yo. And that is why marami pong hindi nagsasucceed sa negosyong ito. Kasi unang-una sa lahat, before pa man nila simulan to negosyong to, sablay na po sa attitude. Attitude comprise of 85% ng success mo dito sa negosyong to. In fact, hindi lang po sa AIM Global. So when it comes to success, 85% ng success will be coming from attitude. 15% lang po yung skills. Kung nakita mo si Michael Jordan, kilala niyo naman si Michael Jordan, tama? Sobrang galing, tama po ba? He's considered the greatest of all time. Pero, kung siya tatanungin mo, hindi naman dahil sa galing niya, kaya siya naging sobrang galing. Kaya siya naging magaling kasi nagsimula muna siya with the right attitude. Nag-humble down siya. Natuto siya sa kanyang mga failures. And from those failures, nakinig siya sa mga coach, ginalingan niya, in-improve niya. Pero kung mali ang kanyang attitude, feeling niya ang galing-galing niya, hindi siya magiging greatest of all time ng basketball. Alright? Ano pa? Dapat dito sobrang positive ka. Yan. Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Ano yan? Positive o negative? Weh! Positive o negative? Importante, meron kang positive attitude. Bakit? Ang pinag-uusapan natin dito, pagbabago ng buhay. Kakausap ka ng tao na napaka-negative sa labas. Hindi lang basta negative sa AIM Global, negative ang pananaw sa buhay. Tama? Karamihan na makakausap mo, pagka nag-prospect ka, sabi mo, ay, lintik na buhay ito. Ay, ang hirap ng buhay. Buwisit na buhay ito. Palaging ganun ang pinag-uusapan. Negative attitude. Eh di ba sabi, negative attitude attracts negative attitude. Kung gusto mo maging positive yan, kailangan positive ang attitude mo. Tama? Kahit na anong negative yung attitude niyan, lapitan mo, dapat positive ka, nakangiti ka. Alright? Mahirap mag-recruit, mahirap mag-prospect mga kaibigan na nakasimangot. Mahirap mag-prospect na, di ba, lalapit ka. Di ba, prospect. Bro, anong pangalan mo? Si Joshua, di ba? Nakita ko prospect, di ba? Sabihin ko, bro,
Grabe, hirap ng buhay, no? Init, di ba? Ayaw mo mag-join? Di ba parang mga ganun lahat ng mga invitation? Parang negative ka agad. Di ba? Imbis na gusto mo mag-join, gusto mo na opportunity, ayaw mo na opportunity. Ang hirap ng ganun. Kaya dapat maganda, dito, punong-puno ka ng energy, dapat napaka-positive na attitude mo. Paano maging positive ang attitude? Alam mo yung goals mo. Dapat alam mo yung future mo. Nakikita mo ngayon pa lang yung mangyayari sa'yo 5 to 10 years from now. Kung nakikita mo yung sarili mo, especially ngayon, dumating ng Tesla sa Pilipinas. Kung nakikita mo yung sarili mo, 5 years from now, driving your own Tesla, sisimangot ka ba o ngingiti ka? Ngingiti. Tama? Dapat makita mo everyday, yun ay yung future mo. 5 to 10 years from now, para maging positive ka. Para pag nag-recruit ka, nag-prospect ka, positive ka, nakangiti ka. Mahirap mag-prospect pag nakasimangot. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Yan, tignan mo. Magtinginan kayo. Yan, tapos, magbilangan tayo, 1, 2, 3. Pag sinabi kong 1, 2, 3, pagka 3, sabay-sabay kayong ngumiti. Tignan niyo yung sarili niyo, tignan yung katabi niyo. Yan, sige. 1, 2, 3. Diba? Nahihiya pa yung iba, di ba? Ayan. Meron po kasing iba, hindi ko na po kasalanan yun kung meron mga ibang tao, kahit nang umiti, mukha pa rin nakasimangot, no? Hindi ko na po problema yun. Meron mga ganun eh. Pero kailangan niya aralin paano maging positive, no? Kasi, joke lang. Yan, so I hope yung mga viewers natin, no, may natututunan. Yan, so dapat palagi tayong positive. Sabihin niyo sa katabi mo, palagi kang positive. And if you're watching me live right now, i-comment down mo sa comment section, dapat palagi kang positive. Yan. Yung mga dito, kung medyo okay ang internet natin, pwede rin kayo mag-comment doon, di ba? Yan. So ano pa? Sabi dito, your attitude and aptitude will determine your altitude. Ano ba yung altitude? Yung kung gaano ka kataas. So kung gusto mo na ganito kataas, depende yan kung anong attitude and aptitude meron ka. Kung ikaw ay merong negative attitude, kung sa tingin mo ang galing-galing mo na, sa tingin mo alam mo na lahat yan, well, madidetermine na rin natin yung altitude mo. And I'm pretty sure, yung altitude mo, hindi mataas yan, sobrang baba. In fact, baka bagsak pa yan. No? So, lahat na nakita ko successful dito sa mundong ito, I've been in this industry for more than 20 years. Hindi lang yun, ang dami ko mga napanood, ang dami ko nabasa, na talagang walang-wala dati, pero they became so successful. They all have one thing in common. Tandaan niyo po to. They have the right attitude. Tama yung attitude nila. They have the right attitude of a good leader. No? Kung mali ang attitude mo, definitely, hindi ka rin naangat dito sa negosyong to. Gusto niyo po bang umangat sa negosyong ito? Gusto niyo maging top 20 sa AIM Global Group of Companies? Well, depende po yan sa attitude na ipapakita ninyo sa negosyong ito. Kung ikaw tamad, sa tingin mo mataas ang mararating mo dito sa negosyong to. Kung ikaw yung tipong puro reklamo sa upline mo, no? Sa tingin mo, tataas yung altitude mo dito sa negosyong to? Hindi. So dapat, tama palaging attitude mo. Dapat masipag ka. Dapat palagi kang nag-aaral. Importante yun. Kaya ako, kino-comment ko po kayong lahat ngayon, na nandito ngayon, pumunta sa office para makinig ng ganitong klaseng training. Dapat, one way of knowing na talagang good leaders kayo. So palakpakan nyo naman sarili ninyo. Siyempre, kasama na doon yung mga nanonood ng live ngayon. Pwede naman sila manood ng ngayon, balita, na puro negative ang pinag-uusapan. Pwede sila manood ng, anong oras ba yung Batang Quiapo? Uy, alam nila. Ayan, di ba? Or manood ng Netflix, pero they chose na manood ng FB Live ng NDO. So, yun pa lang, it's one way of saying na tama ang attitude mo. So, kung patuloy-tuloy nyo lang nagagawin, na magkaroon ng tamang attitude, maniwala kayo sa akin, it's only gonna be a matter of time bago mag-succeed kayo sa negosyo ng AIM Global Group of Companies. Bawal magreklamo. Sabi mo sa katabi mo, bawal magreklamo. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, hirap na ako upline. Kasi bago mo sabihin yan, tanungin mo muna yung upline mo kung anong grabing hirap ang pinagdaanan niya bago siya naging successful sa negosyong ito. Kung ikaw, ito may upline ka, kumikita na malaki, may kotse, isa sa mga top 20,
Nagreklamo ka, upline, ang hirap, di ko na kaya. Kung mas grabe ang pinaghirapan mo kumpara doon sa upline mo, pwede kang magreklamo. Pero I'm pretty sure na kung sino man yung mga top 20 na yun, kung magreklamo kayo, pagtatawanan lang kayo nun sa dami ng pinaghirapan nila, sa dami ng sacrifices nila, bago nila maabot yung success na kinakatnat na tinatawag dito sa AIM Global. Yung sumakses ba? Ano, hindi mo may mga ganun na, no? Sumikat na ganun, di ba? Hindi ko kasi kabisado eh. Pero sarap sanang sabihin. Yung sumakses. Basta yun. So, bawal magreklamo. You must have the attitude of the right leader. Alam nyo kung bakit? Tanong nyo kung bakit? This is a people's business. Gusto nyo po bang kumita ng kalahating milyong piso isang buwan? Gusto nyo kumita ng 1 milyon? Then you have to understand na bago kayo kumita ng kalahating milyong piso isang buwan, dapat maraming tao sa ilalim nyo. Dapat napakarami ng product movement sa buong organization mo. Kung maraming tao sa grupo mo, kung maraming product movement, maraming nagre-reorder, mangyayari lang yun kung lahat ng tao sa ilalim mo may tiwala sa'yo. Nagtitiwala yan at nire-respeto ka. Pero kung wala kang attitude of a good leader, hindi sila magtitiwala sa iyo, kaya hindi magte-take ng action yung mga yan. Baka yung iba nga, doon na lang ako sa kabila, mas magaling yung leader nila, baka mas may matutunan ako doon. Doon na lang ako sa kabila. Di ba? Mga kaibigan, tandaan niyo po ito. Mamaya na natin pag-usapan. Okay. So, yung attitude nyo as a leader, yun po ang magdedetermine ng tunay na success dito sa AIM Global Group of Companies. Alright, so, ano pa? Palitan nyo yung mindset nyo. Sabihin nyo nga po, mindset. Hindi ko po kayo masisisi kung hirap na hirap kayong palitan ng mindset ninyo. Bakit? Bata pa lang kayo, iba na yung mindset natin eh. Tama? Bata pa lang tayo. O may mga bata dito, di ba? Swerte nyo kasi ang aga-aga napalitan yung mindset nyo. Pero yung mga may edad na nag-join dito, talaga ang hirap ng mapalitan ng mindset niyan. Bakit? Bata pa lang, nai-register sa utak natin, di ba? Kasi kasama na ako sa matatanda, di ba? Nai-register sa utak natin na kailangan magtrabaho ka, maghanap ka ng trabaho para kumita ka ng pera. So naubos yung oras natin, sa ganung klaseng mindset. Ilang taon nag-aral tayo. Ilang taon nagtrabaho tayo. Swerte namang hindi pa naghahanap ng trabaho because as early as now, nalaman nyo that the way to financial success is hindi po employment. Again, ulitin ko, wala namang problema sa pagiging empleyado. Maraming empleyado, yumaman, nag-ipon, na-promote, kumitaan ng malaki, nag-ipon, nagnegosyo at yumaman. Pero bakit mo patatagalin kung meron namang mas madaling way para kumita ka ng malaki at a very young age, kung ikaw bata pa? Change your mindset. Ang hirap eh. Nandun tayo sa denial, stage of denial, na parang, talaga bang ganitong gagawin ko? Yung mga magulang ko hanggang ngayon, galit na galit sa akin. Yung mga kapatid ko hanggang ngayon, ayaw maniwala sa akin. Kalokohan daw yan. Recruit lang daw yan. Scam daw yan. Una-una lang daw yan. Hindi raw tatagal yan. Palaging ganun. Kaya ang hirap palitan ang mindset kasi maraming nagne-negative sa labas. Pero you have to understand that if you really want to succeed sa negosyong to, you need to change the way you think. Paano yung perspective mo? Kaya nga po, di ba, napapansin nyo, pag naganap ka ng trabaho, natanggap ka, after 15 days, may sweldo ka na. Tama po ba? Dito, walang kasiguraduhan. Pwedeng after 3 months, pwedeng after 6 months, pwedeng ang 1 year, wala ka pang kinikita eh. Bakit? Kasi sa negosyong to, bago ka kumita na malaki, ang papalitan namin sa iyo is your perspective. Hanggat hindi nagbabago ang perspective mo, hanggat hindi nagbabago ang pananaw mo sa buhay, hanggat hindi nagbabago ang mindset mo, don't expect nakikita ka sa negosyong to. Pero as soon as malaman mo yung tunay na mindset dito sa negosyong to, that's the time magsisimula ka ng kumita sa negosyong to. Alright? Palakpakan nyo naman yun. Sabi dito, train your mind. Itong klaseng mindset. Train your mind not to expect immediate gratification. Unfortunately, lahat tayo bata pa lang, eto na yung nasa isip natin, immediate gratification. Kaya tayo naghahanap ng trabaho, bakit? May sweldo agad, may pera ka agad. Pero sa mga negosyante,
Bago yumaman yan, ilang beses muna nawala ng pera yan. Ilang beses muna na bankrupt yan. Same with network marketing. Ang mindset dito kasi, papalitan yung mindset mo into becoming a businessman. Mag-isip na parang negosyante. So kung mag-iisip ka na parang negosyante, ang takbo ng isip mo parang negosyante, hindi immediate gratification na nasa isip mo. Ang tawag doon, delayed gratification. Sabihin mo nga, delayed gratification. Ang delayed gratification, naiintindihan nila, yung mindset ng mga tao may delayed gratification, they understand na kailangan mo na magsakripisyo sa umpisa. Kailangan mo na magpagod. Marami ka muna isasakripisyo sa umpisa. Marami kang sleepless nights. Marami kang puyat. Marami kang iiyak. Bakit? Kasi alam nila, ang tunay na financial success, manggagaling yan pagka nakuha mo na lahat ng mga kailangan mong matutunan. Only then will you start to earn a lot of money. O, di ba? Are you learning? Natututo po ba kayo? Parang ang tahimik niyo. Nakaganon kayo lahat. Ayan. Alright. Sabi nga dito, with the right attitude, magkakaroon ka ng tamang behavior. Now, if you have the right behavior, magkakaroon ka ng action. You will never create good action kung mali ang attitude mo. Kung mali ang behavior mo towards success. Pero kung ito napalitan mo as soon as possible sa negosyong ito. Kaya nga we always encourage you to attend trainings. Kasi pag ikaw umattend ka ng mga leadership trainings, magbabago ang mindset mo, magbabago ang attitude mo, magbabago ang behavior mo. Pag nagbago ang attitude and behavior mo, to becoming a good attitude and good behavior, yung actions mo magbabago rin. It will turn into good results. And eventually, yan, yung action mo, mag-turn into good result. Gusto mo ba ng magandang result? Ang magandang result dito, magkakakotse ka. Ang magandang result dito, magkakaroon ka ng bahay. Ang magandang result dito, pag magulang ka, kayang-kaya mo dalhin yung anak mo sa anumang eskwelahan kasi kaya mo ma-afford. Yun naman ang pinaka-goal natin eh. Tama po ba? Yun ang pinaka-goal natin. Pero you will never create good results kung ang attitude mo mali. Kaya nga napaka-importante ang attitude sa negosyong to. Kaya nga sa success, 85% is your attitude. Only 15% is your skills. So kung magaling ka mag-recruit, magaling ka magbenta, pero mali ang attitude mo, wala kang mararating sa AIM Global Group of Companies. Baguhin mo muna yung attitude mo. Sabihin mo sa katabi mo, baguhin mo ang attitude mo. Ayan. Di ba? So that's attitude. May natututunan po ba? Yes. O, eto na. Anong letter B? Ayan, no? Ayan. Next is believe. Sabihin nyo nga po, believe. Pero before ko po i-discuss ang belief, importante po na ma-discuss ko pong topic na to, ang kabaliktaran ng belief. Ano po ba kabaliktaran ng belief? Doubt. Duda. No? Ito po yung duda, ang sisira ng pangarap mo. Duda ang dahilan kung bakit hindi ka maka-aksyon. Duda ang dahilan yung tipong pagkagising mo, gusto mo matulog pa rin. Sino dito yung mga ganon? Yung nagising after 2 hours bago bumangon. Bakit? Manonood ng sangkatutak na reels. Di ba? Di ba? O kaya TikTok. Di ba? Bakit? O di ba? Ang daming guilty. Bakit? May duda ka eh. Tanggalin mo duda mo bago ka makausad. Meron ako isang approach ng NDO. Sabi ko nga doubt is the anchor that keeps your ships from sailing. Anchor. Alam niyo po ba yung anchor? Angkla. Di ba sa pier, merong malaking barko, kaya yan nakahinto kasi merong angkla sa ilalim. Kung gusto mo mag-sail itong barko na to, kailangan tanggalin mo muna yung angkla. Sa negosyo natin, ang duda daw natin yung angkla natin. Eto tayo, kahit na gusto natin umusad, ayan yung pangarap natin, ito yung kotse, bahay, pangarap mo sa lahat. Hindi ka makapunta doon. Bakit? Merong pumipigil sa iyo eh. Yung angkla mo, ang tawag doon, duda. So kung gusto mo makasimulang umandar at makuha yung mga pangarap mo, sail towards your goal, your dreams, ang una mong gagawin, tanggalin mo muna yung angkla mo, which is yung duda. Kasi kahit na anong gawin mo, kahit na anong pilit mo,
hindi ka makakaandar. Hindi ka makakapag-sail towards your goal. Ang una mong gagawin, huwag mo na ipilit. Tanggalin mo na lang muna yung duda mo. Ano yung duda? Hindi pong pagkagising mo, may mapapapayin kaya ako ngayong araw na to. Yung pagkagising mo, ilan kaya magre-reject sa akin? Yung mga tipong duda na habang naglalakad ka, minomotivate mo yung downline mo, power dito, payaman tayo. Tapos pagtalikod mo, ako kaya yayaman. Tatagal kaya tong kumpanya to? Ano kaya yung sinasabi nila na hindi na raw tatagal tong kumpanya? Di ba? Puros duda. Ba't kaya may mga ang daming lumilipat sa ibang kumpanya? Ano kaya nangyayari? Puro duda. Bakit? Mga kaibigan, nawawala na ang belief nila. No? For as long as naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka sa kumpanya, naniniwala ka sa may-ari kay Dr. Ed Cabantog, you need to believe that AIM Global is still the #1 MLM company sa buong Pilipinas. Hindi po sagot ang paglipat. Kung dito nga sa #1, hindi ka mag-succeed, dun pa kaya sa hindi #1. Ang ibig sabihin yan, kung meron mang problema, hindi yung kumpanya, sarili mo ang may problema. So wag mo sisisihin ang kumpanya kung ba't hindi ka nag-succeed. Kasi ang totoo niyan, ito na nga yung pinakamadali eh. Pinakamadali, #1 nga tayo eh. We are existing in more than 50 countries worldwide. Next month ka, alis ulit ako dahil ang daming nangangailangan ng tulong ko eh. Pinadali ang sistema. Tapos sasabihin mo, hindi, yung global. Alam niyo kung bakit? Wala ka ng tiwala, puro duda ka na. Malamang dahil hindi ka uma-attend ng training. Malamang dahil from the very beginning, ang belief system mo hindi naman 100%. Puro duda. Kaya hindi na sila makausad, hindi na nila makuha yung mga pangarap nila. Bakit? Hindi nila matanggal yung angkla nila sa katawan nila. So if you want to achieve all of your goals, pinakauna mong gagawin, tanggalin mo yung angkla mo. Tanggalin mo yung duda mo. Kasi the moment na tinanggal mo yung duda mo, anumang bagay, anong klaseng duda yan, makukuha mo yung pangarap mo. Alright? So, syempre, kabaliktaran ng duda, belief. Yan. So, ano ba yan? You are what you believe yourself to be. Kung ano yung tingin mo sa naniniwala ka sa anong mangyayari sa'yo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung naniniwala ka na 5 years from now or 2 years from now, you'll be driving your own Tesla na electric car, mangyayari yan. Pero dapat ang belief mo, 100%. Hindi yung 2 years from now, dali-dali kasi mag-claim eh. Oh, apps, 2 years from now, may kotse ako, pero 50-50, hindi ka naniniwala. Pagka mag-isa ka na lang, makakapag-drive kaya talaga ako, ang hirap eh. Parang ganun. Sabi dito, you are what you believe yourself to be. Kung talagang gusto mo magkaroon ng Mercedes-Benz, BMW, SUV, Porsche, Range Rover one day, dapat 100% maniwala ka na mangyayari yun. Kung naniniwala ka na one day magiging top 20 ka sa AIM Global Group of Companies, dapat ang paniniwala mo 100%. Hindi pwedeng, apps, kaya ko yan. Hindi pwedeng kaya ko yan. Dapat maniwala ko muna. Kasi yung salitang, kaya ko yan, kakayanin na, hindi kaya ko, kakayanin ko, di ba? Doon pa lang hindi ka naniniwala eh. Dapat maniwala ka that one day, makikilala ka at you will become a legend of MLM industry, hindi lang sa AIM Global Group of Companies. He who believes is strong. Ayan o. Pag ikaw naniwala, ano yung strong? Malakas ka, di ba? He who doubts is weak. Kaya pala maraming hindi nagsasucceed sa negosyong ito kasi puro sila duda. Ang mga hindi nagsasucceed sa negosyong ito, walang alam gawin kung hindi magduda. Ang galing-galing mag-motivate niyan. Marami akong kilalang ganon, ang galing mag-motivate. Grabe, payaman tayo dito. Grabe, ikaw na susunod na milyonaryo. Pero sa sarili niya, pag siya na lang mag-isa, parang ang hirap, no? Kaya hanggang kailan na lang kayang AIM Global? May mga ganon eh. Because he is weak. Ang taong punong-puno ng duda, mga kaibigan, isa lang tawag sa kanila, weak. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Tignan mo yung katabi mo. Kung nanonood ka ng live ngayon, tignan mo yung sarili mo sa salamin. Ano po ba yan? Strong o weak? Strong o weak?
Kasi kung weak ang sagot mo, ibig sabihin, punong-puno ang katawan mo at utak mo ng pagdududa. Pero kung punong-puno ang katawan mo ng paniniwala, one day, magiging successful ka sa negosyong ito. That's why you need to believe. Ano pa? Believe in the industry. Believe in the company. Maniwala kayo, hindi lang sa kumpanya. Maniwala rin kayo sa industry ng multi-level marketing. Maniwala kayo sa industry ng network marketing. And most of all, syempre, sa network marketing industry, ang paniwalaan mo, yung number 1 sa buong Pilipinas, yung AIM Global Group of Companies. Kailangan nyo maniwala eh. Promise. Hindi kayo pwedeng magsabi na magaling ako, kahit saang kumpanya kaya kong gumaling. Kahit saang kumpanya ako marating, magiging successful ako. Hindi po eh. You need to believe in the company. Kasi you might be the right person, pero if you're not in the right company, sayang ang skill mo. Kaya nga napakaswerte nyo eh. Hindi man kayo yung right person now kasi kulang pa kayo sa knowledge, mag-aral kayo, maging magaling kayo, galingan nyo. Kasi pagka kayo naging right person, swerte nyo because you are in the right company. AIM Global po yan. Mahirap. Marami akong kilala na sa ibang company. Right person. Pero hindi sila kumikita na katulad ng dati nilang kinikita sa AIM Global Group of Companies. Why? Right company. Dapat right company tayo. Alright? Ano pa? Believe in the products. We've been here for 19 years. 19 years, napaka-successful ng company natin. Hindi lang dahil magandang sistema, hindi lang dahil magandang marketing plan, hindi lang dahil malulupit ang mga may-ari, hindi lang dahil gwapo yung speaker nyo ngayon. Joke lang. The reason kung bakit tayo number 1, dahil sa produkto ng AIM Global Group of Companies. Eh kayo ba naniniwala sa produkto natin? Yes! Anong lasa nung ano? Anong lasa nung ano? Diba? Diba? Dapat kabisado nyo lahat. Ito nga, partida na eh. Ang ganda na produkto natin sa Empowered Consumerism. Nagkaroon tayo ng OVI. Ang lupit pa rin ng produkto ng OVI. No, ito, hari ng OVI ito, si Angel. Araw-araw. Ay, congratulations pala, no? Grupo nila nagkaroon ng sizzle last Sunday. Dito, no? Sa office, 3rd floor, last Sunday. After no sizzle na yun, nakapagka-produce sila ng 300,000 pesos worth na sales. Palakpakan natin yan. Deserve nila yun. Kasi ang hirap po, no? Kung talagang ang focus ng karamihan ng mga distributors, kasi focus, puro 100% recruitment, prospecting, mali po yun. Dapat may product movement talaga. Kasi yun ang tamang sistema sa AIM Global Group of Companies. Alright? So believe in the products, believe in your business partners, your mentors, your leaders. Kasama nyo ba yung mga leaders nyo ngayon? Kasama nyo ba yung upline nyo ngayon? Kung kasama nyo ngayon, tignan nyo yung upline nyo ngayon, tignan nyo. Tapos sabihin mo sa kanya, upline, maraming salamat. Di ba? Sabi mo, I love you, upline. Eh yung lalaking downline, ang upline babae, may crush pala siya. Sabi, I love you, upline. Di ba? Okay. Ano ba? Siyempre, maniwala ka sa pangarap mo. Hirap naman nun, di ba? Naniniwala ka sa upline mo, naniniwala ka sa downline mo, naniniwala ka sa kumpanya, sa produkto, pero sa sarili mong pangarap, nagdududa ka. Upline, grabe ka, power ka, payaman ka. Ikaw, leader kita, umpisa pa lang, tingin ko pa lang sa mata mo, talaga alam ko, payaman ka eh. Bakit? Ang ganda ng kumpanya natin, ang ganda ng produkto natin. Tapos pagpa-uwi ka, ako kaya. Now, before ka maniwala sa lahat, sarili mo muna paniwalaan mo. Paniwalaan mo muna that one day, kung hindi ka top 20, ikaw ang number 1 sa AIM Global. Or better yet, paniwalaan mo, i-goal mo sa pangarap mo na one day, magiging isa ka sa mga Hall of Famers ng AIM Global Group of Companies. Alright, next, letter C. Kasi nga, ano yung letter C? Uy, alam na alam. Ayan, commitment. Napaka-importante ang commitment sa negosyo natin. So sabi dito, unless commitment is made,
there are only promises and hopes. Parang ano rin yan eh, may kaibigan ka. Tapos sabi nung kaibigan mo, pare pautang nga, sige akong bahala. Pero kung hindi ka nag-commit, puros promises lang yun. Sa negosyong ito, dapat may commitment ka rin. Yung commitment mo dapat 100%. Pag nag-commit ka, dapat, sabi dito, no plans. Kaya hirap na hirap ka sa negosyo natin, hindi mo alam magplano eh. Bakit wala kang plano? Wala kang commitment. Parang akala mo, masaya eh. Diba? In-invite ako ng kaibigan ko, sabi mag-join ako, nag-join lang naman ako eh. Hindi ka nag-commit, kaya wala kang plano sa buhay. Kaya puro promises ka. Kaya palagi mo sinasabi sa upline mo, upline, ako magpapayaman sa'yo. Promises and hopes. Walang plano kasi wala kang commitment. Kung gusto mo makuha yung pangarap mo, make sure na magko-commit ka muna. Make sure na ang commitment mo na maging successful is 100%. Hindi lang sa sarili mo, dapat especially ang commitment mo sa mga downlines mo. Mahirap kasi puro sarili mo iniisip mo dito eh. Walang yung mayaman dito na mga networkers na sarili lang ang iniisip. Dapat, if you want to succeed, kung uma-attend ka ng training, then finally, eventually, marirealize mo how important leadership is. May maintindihan nyo na if you want to succeed in this business, kailangan yung mga tao sa ilalim mo muna uunahin mo. Dapat committed ka sa kanila. Bakit? Ba't sinira mo nga yung buhay nila? Ginulo mo sila, nagtatrabaho sila. Ang ganda-ganda ng buhay nila, nanonood sila ng Batang Quiapo every 8 p.m. Ngayon, hindi na nila magawa. Bakit? Pa-aware. Tapos hindi ka naman pala committed sa kanila. Hahayaan mo lang din pagkatapos mag-pay in. Ang commitment hindi lang dapat para sa company, hindi lang dapat para sa sarili mo. More than that, ang commitment mo dapat para doon sa mga taong naniniwala sa iyo sa ilalim mo. Nasabay-sabay kayo, natutulungan mo na pag ikaw umangat, kasama mo silang aangat. That's what you call commitment. Sabihin mo nga sa katabi mo, commitment. Yan, ano pa? Commit, not just to try, not just to do your best, but commit to do whatever it takes. Kasi kung ang commitment mo is hindi to do whatever it takes, kung nagtatry ka lang, anytime pwede ka mag-quit eh. Pag sinabi mo, I'll do my best, upline. What if your best isn't good enough? O di mag-quit ka lang din. Pero if you commit to do whatever it takes, kahit gaano kahirap yan, kahit pahirapan yan, ang commitment mo, whatever it takes, kahit anong mangyari. Parang ganito, commitment mo sa pamilya mo, di ba? Kahit anong pagod mo, gagawin mo lahat para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Tama po ba? Kaya nga alas 5 pa lang, gising na tayo para magtrabaho eh. Bakit? Ayaw mo, hindi mo ma-afford na hindi mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Or hindi mo makikita, hindi mo masikmura na makita yung anak mo, yung mga pamilya mo, na hindi kumakain 3 beses sa isang araw. Kaya kahit na maliit na sweldo, gigising ka na alas 5. Uuwi ka ng gabi kasi committed ka sa pamilya mo to do whatever it takes. Merong sistema sa AIM Global na gano'n ang klase ng commitment mo, pero ang kikitain mo, limpak-limpak. So dapat dito ka na sa AIM Global. That's why commitment is very, very important sa negosyong ito. Hindi lang parang, bukas na ako, tatrabaho ngayon, hataw, pero bukas, pahinga muna, tinatamad ako eh. Ang commitment, punong-puno na sakripisyo yan. This is a very powerful word na kailangan maintindihan nyo. Hindi lang basta maintindihan, kailangan ma-internalize nyo. Iba yung understanding, iba yung internalizing. Kailangan maintindihan mo ng fully ang commitment. Hindi lang yung commitment na whatever it takes. Dapat maintindihan nyo kung gaano kabigat ang commitment sa isang leader ng AIM Global Group of Companies. Kung gaano kagrabe ang commitment niya, na willing siya magsakripisyo, kahit na 2 hours a day lang matulog yan, gagawin niya kasi committed siya 100%. Okay, ano ba? You always have 2 choices. Your commitment versus your fear. Ito ang isa sa mga reason kung bakit mamamatay ang pangarap mo. Yung tinatawag na fear. Sabihin niyo nga po, fear. Bakit hindi mo magawa ang isang bagay? It's all because of fear. Hindi dahil tinatamad ka. Dalawa yan, either doubt or fear. Kung ba't hindi ka kumikilos. Kung ba't walang nangyayari sa buhay mo, dalawa lang yan. Doubt or fear. Fear of rejection. Fear of failure. Bakit? Bago nga sa atin itong industriya na to eh. Bago sa atin to, especially sa mga kabataan,
Ang alam nyo lang naman, gumraduate para makahanap ng trabaho eh. Para makapag-abroad, makapag-nursing, di ba? O yung iba, mag-BPO. Di ba? Kasi ang laki ng sweldo pagka call center agent ka, sa totoo lang. Mas lalo pagka ginalingan mo, eventually, mapopromote ka, ang laki ng kita doon. Pinsan ko, general manager ngayon ng isang BPO. Ang kinikita niya, kalahating ₱1,000,000 isang buwan. Pero talagang grabe ang trabaho. Wala na oras sa pamilya. Pagka may mga events, wala siya. Bakit? Tutulog na lang, pagod. Pero, again, instead of fear, mag-commit ka na lang. Pero, this is also a very powerful word na pagka binaliwala mo to, hindi mo alam, tapos ka na. Hindi mo alam, ang tanda mo na, hindi mo pa nakukuha yung pangarap mo. Bakit? Nagpadala ka sa takot mo. Takot ka ma-reject. Diba? Mabuti nga yung mga sistema ngayon, ang dali-dali na lang, online na lang. Ma-reject ka man, hindi masyadong matsakit. Diba? Hindi matsakit. Diba? Sabihin lang, ayoko. Makikita mo lang sa message, diba? Dati, sus, Mariosep. Sang katutak. Pag ma-reject ka, sasabihin pa sa'yo, hindi ako nag-aral sa Ateneo, hindi ako nag-aral sa Rizal para lang makinig dyan sa networking na yan. Sinayang ko lang oras ko sa'yo. Dati kasi tawag doon, namumusakal kami. Yung wala na kami, na-consume na namin lahat ng namin, kakilala, wala kami choice kung hindi ko mausap ng mga stranger sa mga malls. Lalapitan namin, ngingitian, na po oras, di ba yung mga ganong style. Alam mo, you look familiar, di ba? Tapos biglang pagkasasabi mo, meron ako negosyo, here's my calling card. Alam ko na yan, may kumausap na sa akin kanina. Hindi ko uubusin ang oras ko dyan. Hindi ako magpa-aksaya ng ilang taon na pag-aaral para just a networking recruit. Sabing ganun. Sa mga kabataan na nag-online ngayon, maramdaman niyo yung dati, ang tsakit. Sobra. Ang hirap. Pero ngayon, pinadali ang sistema. Di ba? Pero nga, mas maganda ma-experience niyo yun. Bakit? Mapapractice niyo yung tinatawag na resilience. Yung tipong hindi ka nana. Alam mo yung nana? Pagka hinawakan mo gaya, ang tsakit talaga, sobrang tsakit. Pero pagka hindi ka nanana, di ba, kahit na anong klaseng rejection, wala na lang sa'yo, normal na lang. Hindi ka na takot. Mawawala na yung takot of, again, being rejected and failing. Huwag kayong matakot mag-fail. Kasi sa totoo lang, lahat ng mga nag-succeed sa mundong ito, sangkatutak muna na failures ang pinagdaanan nila. Mga negosyante, traditional businessmen, bago naman yumaman yan, sangkatutak na bankrupt muna ang inabot niya sa negosyo niyan eh. Sa negosyong ito, sangkatutak na rejection muna. And you have to understand that AIM Global Group of Companies is a business of rejections. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mong tanggapin na marireject ka araw-araw. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, again, yung attitude mo, yung mindset mo, na ayoko kasi ma-reject eh. Hindi ka kasi mali kasi yung attitude mo, mali yung mindset mo. Pero kung as early as now, alam mo na ma-reject ka, na kailangan pagdaanan mo muna lahat ng paghihirap at sakripisyo na to bago mo masaksid yun, mas mapapadali ang negosyo mo. Kasi kung ikaw yung tipong tao na, hindi pwede, hindi ako naniniwala sa kanya, magaling ako, meron akong paraan, hindi ko kailangan ma-reject pero yayaman ako sa negosyo ito. Kung ganun ka mag-isip, alam na rin namin kung ano ang magiging resulta mo. Bakit? It has been proven for how many years? Kahit sino naging successful sa mundong ito, Oprah Winfrey, Michael Jordan, Bill Gates, Steve Jobs, sino pa ba yung mga mayayaman? Ang dami, lahat ng mga yun, before sila nag-succeed, ilang beses muna sila nag-fail. And you need to register that in your minds, na bago ka kumita na malaki dito, kailangan ka muna mapagtawanan ng ilang beses. Kailangan ka munang, sana wag, no? Isumpa ng pamilya mo. Kasi napakarami po doon, mga kaibigan. Sinumpa talaga, pinalayas. Isa na yung pinsan ko po doon, pinalayas ng ate niya. Dahil binenta po yung encyclopedia, isang set na encyclopedia para lang makapag-join. So, grabe po yung mga stories. So, again, sabi nga dito, about commitment, you don't know what your abilities are until you make a full commitment to developing them. Gusto niyo po ba maging sobrang galing na leader? Gusto niyo ba maging katulad ni Joseph Lim? Albert Hasma? Yung mga ganon, kailangan mo muna maniwala sa sarili mo. Kailangan mo mag-commit.
Kasi kung hindi ka nag-commit, hindi mo madedevelop yung tunay na abilities mo. Alright? Kung puro ka duda. So that's what commitment is. Letter D. Ano yung letter D? Discouragement? Sure? Hindi po. Discipline. Yan. So isa sa mga importanteng maintindihan nyo dito is discipline. Bakit? Ito, tanong ko sa inyo. Bakit kayo nag-join? Para yumaman, di ba? Bakit? Na-motivate kayo. Tama po ba? Hindi ka naman mag-join dito kung hindi ka na-motivate eh. Kaya ka nag-join, na-motivate ka. Uy, ang ganda ng kitaan, no? Mag-join ako dahil motivated ako. Pero hindi lang naman kailangan motivated ka araw-araw. Kasi time will come, mga kaibigan. Ginagawa mo to negosyong to. Mawawala at mawawala ang motivation mo. Kaya ka kumikilos, kaya ako gumigising na maaga ngayon, simple lang, motivated ka eh. Kaya ka power na power, kaya ka umaattend ngayon, motivated ka. Pero yung iba, ba't hindi na umaattend? Wala na yung motivation eh. Pag nawala ang motivation, ano susunod? Magkikwit na yun. Kasi from the very beginning, kaya naman sila nag-join, na-motivate sila. Pero the truth is, bago ka mag-succeed, darating ang araw, mawawala ang motivation mo. Importante na to keep the fire burning. Importante na ma-motivate ka araw-araw. Pero darating ang araw, mawawala ang motivation mo. Darating ang araw, bigla mo sasabihin pagkagising mo, bukas na lang. Darating ang araw, sabihin mo, power, power. Dati power, power ka. Pag umattend ka ng NDO, makikita mo ibang katulad mo na nagpa-power, power. Tingnan mo to, dati ganyan ako eh. Bakit? Ba't ganun? Wala na yung motivation mo eh. Kaya darating ang time, pag nawala ang motivation mo, may isip mo nang mag-quit. Kaya marami sa negosyong to, hindi nagsasucceed. Simple lang. Kasi nagsimula sila mag-join all because of motivation. Pero magpapasucceed sa'yo, hindi lang motivation. May kasamang disiplina po yan. Ano yung disiplina? Sabi nga, motivation versus discipline. Wala palang S to. Ba't may S to? Motivation versus discipline. Ito importante to. Kasi hindi ka magsisimula kung wala kang motivation eh. Ito yung magpapasimula sa'yo. Pero pag nawala ang motivation mo, dapat ito yung meron ka. Ano tong disiplina? Ito yung tipong kahit na ayaw mo nang gawin, gagawin mo pa rin. Kasi, tatanong ko kayo, sino dito yung at one time, at one point in their lives, sinabi nila sa sarili nila, next week, magpapapayat na ako. Sino? Sino yung guilty? Sino guilty? Guilty? Sabihin nyo nga, guilty. O yung mga nanonood ng live, guilty ka ba? Di ba? Sinabi mo na yun 10 years ago. Pero every week sinasabi mo, papapayat na ako. Good news, 10 years later, hindi ka pumayat, lumaki ka pa. Alam niyo kung bakit? Bakit mo sinabi na next week magpapapayat na ako? Simple lang, na-motivate ka eh. Siguro may nakita ka na kaibigan mo, sobrang taba, biglang pumayat, ay grabe, gagayahin ko yan. O kaya nanonood ka, may nakita kang ganda ng katawan, ay ganyan din ang gagawin ko, magpapapayat na ako. Kaya mo sinimulan mag-enroll sa gym, na-motivate ka. Kaya sabi mo, ay hindi na ako kakain ng lechon, di ba? Ay hindi, intermittent fasting ako, di ba? No rice, di ba? Kasi na-motivate ka. Sa umpisa, masarap yun, na-motivate ka eh. Pero ito, pagka nakaranas na kayo ng hirap, yan. Yung tipong nag-gym ka, umpisa, ganun ka po, araw-araw, di ba? Talagang 2 hours o 3 hours a day ka pa nag-gym. After 2 weeks, no? Ang sakit na ng buong katawan mo, di ba? Tapos sasabihin, parang wala namang nangyayari, di ba? Tapos diet ka ng diet, di ba? Araw-araw, gutom na gutom ka, di ba? Sa umpisa, kaya mo eh. Pero pag kay araw-araw, sakit na ng tiyan mo. Ano mangyayari? Mawawala motivation mo. Pag nawala yung motivation, sabihin mo, ba't ko ba niloloko yung sarili ko? Ang ganda-ganda ko naman kahit na mataba ako. No, di ba? Ano gagawin mo? Hindi ka na magpapapayat, hindi ka na mag-gym. Simply because nawala na yung motivation mo. Bakit konti lang ang talagang sobrang payat? Bakit konti lang ang sobrang ganda ng katawan? Sila yung may tinatawag na disiplina. Yung tipong kahit ang hirap-hirap na,
Kahit na gutom na sila, wala silang pakialam. They still do it anyway. Kahit na gaano kahirap yan, wala silang pakialam. Gagawin pa rin nila. Bakit? May disiplina kasi sila. Walang pinagkaiba yan sa AIM Global. Kung dun nga sa pagpapapayat, hirap na hirap kayo sa pagbabago pa kaya ng buhay. Kaya wag niyong binabaliwala to, wag niyong minamaliit yung tinatawag na motivation versus discipline because the truth is connected to somehow sa negosyo natin. Nag-join ka na, motivate ka eh. 'Di ba? Ang sarap, power. Pag na-reject ka na, 'di ba? Ang tsakit-tsakit na, 'di ba? Yung pinagtatawanan ka na ng magulang mo, yung sinasabi ng magulang mo, lumayas ka na, 'di ba? Yung mga kapatid mo, mga kaibigan mo, tawag sa iyo Mr. AIM Global na. Ang tingin sa iyo parang may ketong, pagpalapit ka sila paalis. Narating ang time na yun, mawawala ang motivation mo. Pag nawala ang motivation mo, ilang beses ka na na-reject, walang naniniwala sa iyo, ano sa tingin mo mangyayari? Totoo kaya talaga tong payaman ako? Yung paniniwala mong sobrang taas, magiging sobrang baba na niya, punong-puno ka na ng duda. Bakit? Wala ka na motivation eh. Pero ang importante, kahit na wala ka na motivation, you should still do it anyway. Kahit na hirap ka na, kahit na ayaw mo na, ituloy mo pa rin. Kasi ito po ang magse-separate sa mga hindi nag-succeed versus dun sa mga yumaman sa AIM Global Group of Companies. Pag naramdaman mo na hindi mo na kaya, yun yung dapat na kailangan mong kumilos pa. Kasi yun yung magsasabi sa'yo kung talaga bang motivated ka lang o disiplinado ka. Kasi kung ikaw yung tipong taong hirap na pero tumutuloy ka ba rin, disiplinado ako. Di ba? Bakit? Natutunan mo eh. Sabi mo, upline, may disiplina ako kasi hirap na ako pero tumutuloy pa rin ako eh. Pero kung hindi mo alam to, hindi mo alam yung comparison ng dalawang to, pagka nahirapan ka, mag-quit ka. Yun yung dahilan kung ba't marami nag-quit. Kasi hindi nila alam yung tunay na sistema ng negosyong to. Alright? So kayo ba, mga kaibigan, tanungin ko kayo, sino dito yung hirap na? Taas ang kamay. Uy, ang dali pala na negosyo, no? Payaman, di ba? Marami dito yung mahihirapan talaga. At meron din po dito, tumatawag. Dahil lang po. Ayan. Tumatawag yun ako. Alright? Okay, so, motivation versus discipline. Ulitin ko, summarize ko lang. Motivation, kaya ka nag-join. Pero kung gusto mo magkaroon ng resulta, ang kailangan mo, disiplina. Kasi pag ikaw hirap na, hindi ka dapat mag-quit. Ikaw yung tipong kahit na ayaw mo na, tumutuloy ka pa rin. Okay? Discipline, ito yung reason eh. Discipline is only punishment when imposed on you by someone else. Yung ayaw mong gawin tong negosyong to. Yung tipong may kitaan lang, pero ayaw mong gawin, ginagawa mo lang dahil sinabi ni upline, itong gawin mo. Ayoko naman kasi talaga mag-AIM Global. Gusto ko ganito eh. Gusto ko sumayaw, gusto ko kumanta, ayoko mag-AIM Global. If it is being imposed by someone else, punishment ang tawag dun. Kaya hindi ka tatagal. Pero, when you discipline yourself, it is called empowerment. So anong point ko dito? Itong negosyong to, hindi naman sa umpisa. Kasi lumaki tayo na hindi tayo na mindset ng ganito eh. Yung tipong magbebenta ka, di ba ayaw naman nating magbenta nung bata tayo? Benta-benta. Sa mga kalalakihan, di ba magbebenta ka si 24/7? Tama, mali? Ang hirap po nun. Kaya minsan, kaya hindi nagsasucceed mga networkers dito kasi from the very beginning, ayaw na nilang gawin yung ginagawa nila. Hindi nila gusto yung ginagawa nila sa AIM Global. Wala lang silang choice kasi nakita nila may kitaan. Ito na po sasabihin ko sa inyo. Kung hindi nyo mapag-aaralang mahalin ang negosyong ito, mahalin na ma-reject, mahalin na mag-fail, mahalin na mapagtawanan, mahalin na magsalita in front of many people, kung hindi matututunang mahalin yung mga bagay na yon, don't expect na magsasucceed ka dito. Never expect. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, mag-quit na kayo. Kasi sinasayang nyo lang ang oras nyo. So, tandaan nyo to, kung hindi kayo marunong magsalita in front of many people, learn how to speak in front of many people. Kasi bago ka kumita ng maraming pera, magkakaroon ka ng maraming tao sa organization mo. At kailangan pagkatiwalaan ka nila. At kailangan pag nagsalita ka, makikinig sila. At pag nagsabi ka ng ganito ang gawin, ang sasabihin nila, yes, upline. Hindi tipong, yes, upline. Pag talikod, kala mo naman magaling.
You need to empower yourself. Hindi nyo ma-empower yung sarili nyo sa negosyong to kung hindi nyo mahal yung ginagawa nyo. Tanong ko sa inyo, mahal nyo ba ang ginagawa nyo sa negosyong ito? Mahal nyo bang mag-prospect? Pag binigyan kayo ng Barley Glow, mahal nyo ba na pumunta sa bahay at magbenta ng produkto? In fact, hindi nyo na kailangan gawin yun eh. Mga kabataan dito, dropshipping na lang eh. Mag-TikTok shop na lang kayo, kikita kayo dun eh. Mag-ganun-ganun lang kayo oh. Diba? Sa TikTok, kikita ka na dun. Dati walang ganun, pinaganda na lang ng technology. Mas madali po yan. Pero kung hindi nyo alam, kung hindi kayo marunong mag-adjust, hindi kayo marunong mag-adapt, hindi nyo alam paano mahalin tong negosyong to, hindi kayo magsasucceed. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Tignan yung katabi nyo. Masaya ba yan? Masaya ba yan? Masaya ba siya sa ginagawa niya? Baka iba dito, tingnan yung katabi nyo, nakaganon. Pero ulitin ko meron kasi mga tao na kahit na nakangiti, mukha pa rin talaga nakasimangot eh. Hindi ko na problema yun. Hindi ko na kasalanan yun. Okay? Alright. Are you learning? Ayan. Without commitment, you'll never start. Diba? Without commitment or without motivation, you'll never start. But without discipline and consistency, you will never finish. Ang gusto naman natin lahat, pag nagsimula tayo, mapuntahan ang finish line. Makuha yung mga pangarap natin. It can only be done kung meron kang consistency and discipline. That's why importante po ito. Kung ikaw nagsimula, commitment lang, motivated ka lang, pag nawala yung motivation mo, tapos ka. That's why as early as now, register in your minds na darating ang time mawawala yung motivation ko, pero kailangan kumilos pa rin ako. Kailangan mas lalo kong galingan. Kasi ibig sabihin, nandun na ako, halfway na ako, malapit ko na makuha yung mga pangarap ko. Okay? A disciplined mind leads to happiness. And an undisciplined mind leads to suffering. Ito, totoo po to. Marami akong kilalang networkers. Puro reklamo. Walang alam gawin kung hindi magreklamo na magreklamo na magreklamo. Yung iba nga, sisiraan pa yung upline. Yung iba nga, sisiraan pa yung crossline. Yung iba nga, sisiraan pa yung ibang kumpanya. Marami pong ganun. Walang alam kayo. Bakit? Undisciplined mind po yun. Kaya nga, hindi siya masaya. Ang buhay niya, suffering. Pag ikaw hirap na hirap sa negosyong to, ikaw hirap na hirap ka, wala kang, nagsasuffer ka habang ginagawa to negosyong to, you have an undisciplined mind. Kasi kung ikaw, ang utak mo, disiplinado, maniwala ka sa akin kahit ilang beses ka ma-reject, ilang beses ka mag-fail, ilang beses ka pagtawanan, masaya ka pa rin ginagawa itong negosyong to. Eto tanong ko, masaya ba kayo? Sige, masaya ba kayo? Ayun, nakangiti nga. Masaya nga talaga. Minsan kasi, pag tinatanong ko, masaya ba kayo? Yes! Magiging masaya yun. Okay. Ayan, so, ayan na, hanggang letter H lang tayo. Ay, mabilis to. O, ano yung letter E? Emotion. O, ano pa? Sige nga, any guess? Excitement. O, diba? Ano kaya ibig sabihin nito? Ano pa? Excitement, ano pa? Energy. Tignan nga natin. Execution. Pero tama yun, totoo yun. Kailangan meron ka ring excitement. Meron ka ring energy. Importante yun. Mahirap mag-prospect na. Imagine mo, 'di ba, sa online, 'di ba, magsisend ka ng script. Script na nga lang wala pang energy, 'di ba? Tapos pagka nag-how, 'di ba? Pagka napakita mo ni marketing plan, susunod noon i-video call mo. Pagka video call mo, nakaganoon ka, wala ka energy. I-drop niya na yung call, promise. 'Di ba? Unless kamukha mo sila kung lalaki ka, kamukha mo sila Joshua Garcia, 'di ba? Ian Veneracion. Daniel Padilla. Sino ba? Christian Enrile. Ay, hindi. Pagka babae ka, tapos gano'n ang kausap mo, kahit na talagang walang energy, makikinig ka, di ba? Meron nga nakakitang reels sa reels eh. Just ito lang, kaninang umaga lang. Ano pangalan na sa PBB? Si Shuvi? Shuva? Shuvi, di ba nakita si Donnie Pangilinan? Di naman pakali. Di ba? Parang yun pala ultimate crush niya. So, ibig ko sabihin,
Wala lang, nakwento ko lang. But anyway, importante dito, talagang punong-puno ka ng energy. Punong-puno ka ng excitement. Kasi yun yung imagine mo, alba, nakita kayo sa mall ng kaibigan mo. Tapos, uy, long time, grabe! Di ba, ganun ka? Tapos anong pinag-aabalan mo ngayon? Talagang puno-puno ka ng excitement. Magtataka yun, ano kaya buhay nito ngayon? Ba't kaya saya? Tapos siya mas miserable ang buhay dahil puno-puno na utang. Makikinig yun. Pagka inoferan mo na opportunity, makikinig yun. Bakit? Maano mo yung energy, ma-absorb niya yung energy mo eh. Kaya talagang ano kaya meron dito? Ba't parang timang? Di ba parang ganun? Parang saya-saya sa buhay. Patingnan nga kung anong ginagawa. Pero kung wala ka energy, problemado ka rin, no? Di ba? Damayan tayo, di ba? Parang ganun. Walang ganun eh, mahirap. So, again, importante rin ng energy and excitement. Pero ang pinag-uusapan natin dito is execution. Pagka natutunan mo na yung negosyo, nakapag-aral ka na, importante, i-execute mo kung ano lahat ng natutunan mo. Di ba? Ang galing-galing ko na, di ba? Hindi mo naman na-execute. Hindi ka nagte-take action. Di sayang lang din. Di ba? So, you should have the right mindset. Ito yung pinaka-formula dyan. Having the right mindset plus the right attitude with the right skill set. Hindi mo matututunan to, maniwala kayo sa akin, without this. Kaya nga 85% ng success mo dapat attitude. Kasi, pagka nakuha mo na yung tamang attitude, lahat na kailangan matutunan na skills, matututunan mo. Pero without this, hindi ka matututo dito. Akala mo lang alam mo, pero hindi mo alam. Akala mo lang meron. Pero wala. Okay. Sino na nga ba yun? Kaya ano yun, kay Vilma Santos yun, di ba? Napag-ahalata yung edad natin, bro. Okay. Right mindset, right attitude, the right skill set equals success. Success ba? Ano yung sabi? Basta yun. Okay. Alright, so master the basics. OPP, NDO, ASAP, and product demo. Ito yung sinasabi kong basic. Meron tayong syempre advanced. Yung advanced, yun na yung leadership. Yun ay talagang lahat ng klase ng skills na kailangan mo. Paano mag-close ng deal, dapat alam mo yun. Ano yung pananamit mo pag may kausap ka na estudyante, pag may kausap ka, empleyado, pag may kausap ka, businessman, depende yan. Dapat i-match mo yung suot mo. Halimbawa, meron kang kausap na walang natapos. Siyempre, hindi ka pwedeng magkurbata doon, di ba? Kasi intimidate yun eh. So, dapat i-match mo lahat yun. Again, those are the skills na kailangan malaman. Paano mo i-close yung deal pag ang kausap mo, empleyado, or estudyante, or businessman, iba-ibang klaseng skills yun. Yung pwedeng mag-apply sa estudyante, hindi mo pwedeng i-apply yun sa negosyante kasi pagtatawanan ka lang. Like, for example, pagkausap mo estudyante or empleyado, it requires a lot of mind setting. Bago mo pa man i-present yung marketing plan, mind setting muna. Bakit? Iba yung mindset nila eh. Ang mindset nila, hanap ng trabaho, kikita ka ng pera. Never pumasok sa isip nila na magnegosyo. Bakit? From the very beginning, wala naman silang perang pang negosyo eh. So wala sa mindset nila yun. So dapat, baguhin mo muna yung way na pag-iisip nila para ma-open mo yung minds nila at makinig sa opportunity mo. Yun minsan yung problema, kaya kahit na gano'ng kaganda yung marketing plan, hindi nakikinig yan. Bakit? Simulat sa poll, wala na siyang interest makinig. Bakit? Hindi mo nabuksan yung isipan eh. Ang kausap mo, negosyante, hindi mo kailangan ng papel. Mag-usap lang kayo over a cup of coffee. Sa coffee shop, mag-usap lang kayo. Mapipresent mo yung marketing plan na nag-uusap lang kayo. Bakit? Negosyante yun eh. Umpisa pa lang bukas na isipan sa mga opportunities nun. Sasabihin mo, negosyante ka, merong kapital dito. Hindi mo pwedeng sabihin kapital sa empleyado at estudyante. Hindi na makikinig yun. Nakuha niyo ibig sabihin? Those are the skills na kailangan nyo matutunan. Yun yung mga advanced. Pero bago nyo matutunan yung mga yun, basic muna. Sino dito marunong mag-OPP? Na hindi na gumagamit ng PowerPoint? Sino dito marunong gumamit ng mag-present ng OPP, walang papel, tsaka ballpen, walang PowerPoint, usap lang? Sino dito marunong mag-NDO? Walang PowerPoint. Kasi hindi mo madidiscuss ng effectively ang NDO kung wala kang na-experience sa network marketing. Kasi ang ikikwento mo dito yung mga napagdaanan ng mga networkers at napagdaanan mo eh. Nagets nyo? Ang kailangan nyo lang dito, structure. Para hindi kayo malito, hindi kayo mawala.
ASAP training, alam niyo naman yan, the importance of training, pati yung negosyo natin, pati yung business natin, yung company natin, strength ng company natin. Product demo, kabisado nyo dapat lahat yun. Baka nga resveratrol, hindi nyo alam ano ibig sabihin eh. O, di ba? Sa collagen. Tawag sa atin, smart collagen. Bakit smart collagen? Ano ba pinagkaiba ng collagen natin sa iGlow natin? Bakit mas mahal? Bakit pag sinabi ng customer, ang daming mura dyan eh, ba't ako bibili dyan? Alam ko naman kung ba't mahal yung produkto nyo kasi may points yan eh. Kikita yung mga upline dyan kaya mahal. Pero totoo niyan, pareho lang yan. Paano kung sinabi nyo yun? Paano nyo i-defend yun? Ano ba yung smart collagen? Ano yung ordinary collagen? Dapat kabisado nyo yun. Tanong, kabisado nyo ba? Sabi nga ni Jeff Bezos di ba? Yung may-ari ng Amazon, CEO ng Amazon. If you don't know the details of your business, you are going to fail. You are going to fail. Hindi niya sinabing 50% chance you are going to fail. Ang sabi niya, you are going to fail. Ibig sabihin nun, 100% you are going to fail. If you do not understand the details of your business. Tanong, kabisado nyo ba itong lahat ng detalye dito sa negosyong ito? Pag hindi pa, alam nyo na kung ang reason kung bakit hindi pa kayo kumikita ng gusto nyong kitain sa negosyong ito. Kasi our God is a fair God. Ibibigay niya lang sa iyo yung nararapat. Ibibigay niya lang sa inyo yung pangarap nyo kung alam niya na deserve nyo na. Alright? So, okay. Ano pa? The 5 fingers of networking. Alam naman na natin to. Ano yung 5 fingers of networking? Sige nga. Di ba? Sino may alam? Sige nga, sino may alam? Taas ng kamay. Dapat ito, 5 fingers of networking is very simple na kailangan makabisado nyo. Paano mag-prospect, paano mag-invite, paano mag-present, paano mag-follow up, paano mag-close. Yun yung basic, pinaka-basic. Kung hindi nyo alam yung skills na yun, mahirapan kayo sa negosyong to. Alright? Ano pa? Act, speak, and dress like a businessman. Well, in this case, NDO tayo eh. So I'm speaking to the leaders. So okay lang magsuot ng ganito. Pero you'll never see me wearing this kung naka-LCOP tayo. Usually naka-coat ako or naka-jacket ako para mas presentable. Because when you present the marketing plan or when you're presenting the opportunity, dapat presentable kayo. The way you speak, dapat negosyante ka. Hindi yung the way you dress, negosyante, pero kung magsalita ka, parang hindi mo alam yung sinasabi mo. Di ba? Halimbawa, nakasuot ka nga, di ba? Uy, power! Power! Grabe, dito sa AIM Global, power. Kausap mo, negosyante. Paano maniniwala sa'yo? Power, sir. Di ba? Sir pa ang tawag mo. Kung negosyante ang kausap mo, dapat, level yung field. Kung makikipag-usap ka, dapat, walang intimidation. Dapat parang pareho kayo negosyante mag-isip, magsalita. Mahirap pagka yung kausap mo is in control. Dapat you should always speak like a businessman. Act like a businessman. When I say act like a businessman, pag nagsasalita ka, eye-to-eye contact. Di ba? Eye-to-eye contact. Hindi pwedeng grabe dito, sir, power. Grabe, nakatingin ka doon, di ba? Sa tingin nyo, kung nagsasalita ako, nakatingin ako sa wall, simula umpisa, makikinig ba kayo sa akin? Hindi. Ganon ka-importante yung ganitong klaseng skills. Okay? Pagka nakipag-handshake ka, yung iba ganun. Ay, sir, good morning. Di ba, ganun lang. Dapat firm ang handshake pagka negosyante. Dapat marunong ka mag-nod. Pag nakikipag-usap ka, oy, grabe! Galing, oh! Kasi pinapakita mo na nakikinig ka eh. Pinapakita mo na interesado ka. Ito importante rin. Either ang kausap mo, downline mo, or client mo, dapat marunong ka mag-rephrase ng sinabi niya. Halimbawa, upline, grabe, power. May kausap ako, 50, dun sa basketball court. Power, upline, grabe. Isa lang ang nag-join. Pero binili 3 megaverse dun sa pamilya niya. Ano sabihin mo? Di ba habang sinasabi, tapos eye to eye. Grabe, no? Grabe, no? Ang tindi mo, bro. 50 tao, isa lang ang nag-join, pero 3 megaverse. Nirephrase mo. Importante yun as a leader. Kasi pinaparamdam mo sa kanya na importante siya.
wag mo iparamdam sa mga kausap mo, client mo or downline mo na hindi sila importante. Pinaka number one reason, pinaka number one na pagkakamali ng mga tao is nagipag-usap kayo, hawak mo ang cellphone mo. Alam mo ba ibig sabihin? Pag meron ka ka-appointment, make sure na hindi mo hawak ang cellphone mo. Kasi pagkahawak mo ang cellphone mo, kahit na nakalagay lang yan sa table, pagka nandiyan yung cellphone mo, pinaparamdam mo doon sa kausap mo na meron ako hinihintay na mas importante kaysa iyo. Tanggalin mo yung cellphone mo para iparamdam mo sa kanya na ikaw lang ang importante ngayong oras na to, wala nang iba pa. Alright, so those are the skills na kailangan nyo matutunan, na kailangan nyo ma-execute. Ano pa? Ito na. O sige nga, letter F. Madali lang yan. Siyempre, focus. Sabi nyo nga po, focus. You don't get results by focusing on results. You get results by focusing on the actions that produce results. Ang problema sa karamihan, ganito. Uy, si Upline Joseph. Uy, si Lance Posada. Uy, si Up Maylene. Uy, si Up Albert. Pearl Hook. Grabe, power. Nakafocus ka dun sa may resulta na, sa resulta na. Mga kaibigan, if you want to become like them, ang ifo-focus mo, hindi yung naging resulta nila. Ang ifo-focus mo, kung ano yung mga pinagdaanan nila. Kung ano yung ginawa nila para ma-produce yung kung anumang resulta meron sila. Nakuha nyo? Walang problema na ma-inspire. Walang problema na, uy, power up lang, grabe, naka-Lamborghini. Nakakabili lang ng Land Cruiser, ng Range Rover, power. Pero more than that, dapat ang focus mo, paano nila ginawa yun? Yung tibong, imbis na makita mo yung kotse nila, lapitan mo. Ups. Nandito na ako sa point na gusto ko na mag-quit eh. Alam ko, pinagdaanan mo to. Ano bang ginawa mo? Anong ginawa mo nung feel mo na mag-quit na, pero hindi ka nag-quit? Anong ginawa mo? Gusto ko malaman kasi yun ang gagawin ko. Yun ang mga kailangan yung tanungin. Ups, nung nagsimula ka, ilang beses ka na-reject? Ano yung paano mo na-manage yung mga rejections? Paano mo na-manage yung pinagtawanan ka? Anong ginawa mo? Ba't hanggang ngayon, grabing energy mo? Yun yung mga kailangan nyo malaman. Yun ang kailangan nyo i-focus. Maliwanag po ba? Yes. Alright. Okay pa po ba kayo? Yes. Ayan, so, focus on the journey, not the destination. Joy is found not in finishing an activity, but in doing it. Kung mahilig kayo sa basketball, there's this great basketball player by the name of Kobe Bryant na namatay sa helicopter crash. He was once asked, sabi niya, how do you define success? Sabi niya, success is about the journey, not the destination. Ibig sabihin nun, ang tunay na success, it's all about yung ilang beses ka na-reject, yung mamahalin mo, learning how to love the journey and not the destination. Mahalin mo kung paano ka na-reject, ilang beses ka ma-reject, learn how to love that. Paano ka nag-fail? Kung nag-fail ka, learn how to love failing. Matutunan mong mahalin na pinagtatawanan ka. Matutunan mong mahalin na mapuyat ka araw-araw. A lot of sleepless nights, definitely. Matutunan mong aralin na pag nagsasalita ka, merong iba hindi nakikinig. Pero you have to manage it. Because that's what success is all about. It's all about the journey. Ang problema kasi, karamihan, namomotivate kasi kotse, bahay. Instead of that, aralin mo na lang mahalin yung ginagawa mo ngayon. Aralin mong mahalin na pag wala ka na po prospect ngayong araw na to, dumating na ba sa point na merong isang araw na nag-prospect ka na 10 kahit isa walang dumating? Pero ang hirap, di ba? Learn how to love that. Yung tipong pag nagkita kayo na upline mo, upline power, grabe. Kahapon 20, ngayon 30, power talaga. Ibig sabihin ng 20 rejection, tapos ngayon 30 na rejections. Di ba? Yung tipong masaya ka na. Yung tipong parang tingin mo sa mga rejections, ulam na. Di ba? Parang upline, grabe, sarap ng kinain ko, adobong rejection. Yung mga ganun. Yung parang lahat ng lumalabas sa utak mo, puros ganun na. Bakit? Kasi alam mo na yung ibig sabihin ng journey. Sabihin nyo nga po, journey. Yan. So, wag tayo masyadong mag-focus sa destination. Instead, learn the journey.
ano yung pinagdaanan ng mga yumaman dito. Kasi kung ano man yung pinagdaanan nila, mapagdadaanan nyo rin, learn how to manage it. Alright? Ano ba? One of the greatest gifts is the ability to forget. To forget the bad things and focus on the good. So, isa sa mga gift daw is, pag may nangyaring hindi maganda sa'yo, kaya mo naman kalimutan eh. Halimbawa, nireject ka ng jowa mo. Yes, di ba? Ang sakit kaya nun. Di ba? Ine-expect mo, di ba? Girlfriend ko to. Talagang dahil mahal ako nito, maniniwala sa akin to, tapos pinagtawanan ka. Tapos yung babae, di ba, pinagpili ng lalaki. Puro ka aim global, mamili ka, aim global o ako. Ang sakit kaya nun. Napagdaanan niyo na ba yon? Yung pinagpili kayo? Okay. Ang maganda raw, you have the ability to forget. Kung ano man yung mga hindi magandang nangyari sa'yo, kalimutan mo na lang. Kumbaga parang sabi nga, di ba, pag na-reject ka, ano sabihin mo? Next na lang. Di ba? Di ba sabi nga, di ba? Lahat ng mga nag-reject sa'yo, ang ituring mo daw sa kanila. Di ba? Narinig nyo na yun, di ba? Yung nakikita natin sa pagdumadaan tayo, yung kulay brown, di ba? Minsan matigas, minsan basa, di ba? Dapat daw sa mga negative, sa mga nag-reject sa atin, ang tingin daw natin sa kanila, tae. Dumi na lang, nakakaya, naka-live tayo eh. O sige na nga, tae, di ba? O di ba? Bakit? Kasi di ba pag dumadaan ka, nakakita ka ron ng dumi, anong ginagawa mo? Iniiwasan mo. Hindi mo naman kailangan entertain yan. Tae ba to? Bro, tingnan mo nga. Di pa sure eh. Tinikman mo. Tae nga, di ba? Parang ganun, di ba? Wala namang ganun, di ba? Pag nakakita ka ng tae, iniiwasan mo yan. Pag nakakita ka ng nag-reject sa'yo, iwasan mo na lang. Ang mga tae, sorry, na-ano ko eh, nag-enjoy ako sabihin yung term eh. Yung mga dumi, di ba, yung mga ano, alam nyo to eh, nagiging patabayan eh, tama? Sa mga, anong tawag no, halaman? Sa mga ano, di ba, nagiging patabayan, di ba? Lahat, no, nagiging fertilizer yon. So, tingin mo dapat sa mga tao nagre-reject sa kanila, sa inyo, mga pataba, mga tae. Yan. Bakit? Pataba nga eh. Kumbaga sila yung pataba mo, di ba? Sila yung reason ba't ka nag-grow, ba't ka umaangat. At pagka yumaman ka, at nagkita kayo, nakadrive ka ng Mercedes-Benz o kung namang kotse yan, nagkita kayo, di ba? Anong gagawin mo? Titingin ka muna. Siyempre, hindi mo muna papatint yan para makita ka, di ba? Sabi mo, poop, poop. Sabay labas, di ba? Uy, kamusta ka na? Grabe, naalala ko na in-invite mo ako, no? Nireject mo ako. Mabuti na lang, nireject mo ako. Bro, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating to. Maraming salamat sa'yo. Di ba? Ano sasabihin mo? Maraming salamat sa'yo. Naging tae ka ng buhay ko. Bakit? Naging pataba sila. Dapat ang tingin mo, ganun. Kaya pag may nag-negative, anong tingin mo sa kanila? Yun. Sobra-sobra na yung word na sinabi ko na yun. Kayo na lang. Okay? So, okay, ganun na lang. Okay, next. Focus on the possibilities for success, not on the potential for failure. Ang problema, yung iba, walang alam gawin kundi magreklamo. Halimbawa, naubusan tayo ng stocks, no, na minsan out of our control. So sobrang dami ng demand, hindi mabigay ng supplier natin. Sa sobrang dami ng demand. Potential for failure. Kung sasabihin mo, ay, kumpanya naman natin, palaging out of stock. Instead, focus on the possibilities for success. Isipin mo, kaya tayo na out of stock. Sobrang in demand ng produkto natin. Ibig sabihin, maraming tumatangkilik ng produkto natin. Focus on the possibilities for success. Huwag yung puros, ano kaya mangyayari? Palaging ganun. Alam mo, sa totoo lang, kahit ng mga top earners, may mga nagte-text sa amin na parang they focus on the potential for failure, which is very sad. Kaya ngayon, kaya ako sinasabi to, because nagsisimula pa lang kayo, I want you to focus on the possibilities for success. Tignan yung katabi nyo. Yung katabi nyo na yan, maniwala kayo itsurang yan, possibility for success yung mga yan. Okay? Hindi potential for failure yan. Lahat na nakikita nyo ngayon, lahat yan, possibilities for success, lahat yan. Naniniwala po ba kayo? Yes.
Ayan, naniwala nga. Di ba? Hindi, joke lang. Joke lang. Letter G is goal. Alright? Sabi dito, setting goal is the first step in turning the invisible into the visible. Ngayon, nakikita mo yung sarili mo nagda-drive ng kotse, may sariling bahay, maganda ang buhay, nagta-travel sa abroad, invisible pa yan. Magiging visible lang yan pag ikaw natutong mag-set ng goals. Ganun daw pala ka-importante yan. Halimbawa, gusto mo maging silver executive, anong gagawin mo? Mag-set ka ng goal. Kasi without setting goal, gusto mo lang maging silver executive pero hindi mo alam. So kung hindi mo alam, hindi mangyayari. Alright? So, set SMART goals. Alam na naman natin lahat to. When I say SMART, S for specific, M is measurable, A is attainable, R realistic, and T into time-bound or timely. Never set goals na hindi nasa category ng SMART goals. Dapat pasok lahat dyan. Swak lahat dapat dyan. Huwag ka magsasabi na gusto ko maging global ambassador, kadyo-join mo lang ngayon, gusto mo bukas global ambassador ka na. Hindi realistic yun. So ask yourself, pag nag-set ka ng goal, SMART ba yun, specific ba yun? Measurable, attainable, realistic, time-bound? Pagka lahat, oo. Then, you are setting SMART goals. Alright? Ano pa? If the plan, ito yung maganda eh. If the plan doesn't work, change the plan and never the goal. Ang problema kasi karamihan, di ba? Plano ko magkaroon ng Mercedes-Benz. Hindi nila change yung ano. Hindi nila change yung plan. Ano change nila? Yung goal. Hindi nagwo-work yung Mercedes-Benz. Sige, tricycle na nga lang. Huwag ganun. If you want na makuha ang goals mo, ang palitan mo, yung plano. Baka kasi mali yung plano mo. Baka mali yung ginagawa mong plans. Mali yung pero never change the goal. Kung gusto mong kumita ng ganitong amount, huwag mong papalitan dahil mali ang plano mo. Ang palitan mo, yung plano mo. Baka yun ang mali. So pagka pinalitan mo yung plano mo, then eventually baka makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Alright, next. No matter how many goals you have achieved, you must set your sights on a higher one. Ano ibig sabihin niyan? Hindi porke na-set mo na yung, na-achieve mo na yung goal, tapos na. Ito yung maraming nangyayari eh. Goal ko maging global ambassador. Nung naging global ambassador ako, hindi ko na alam susunod na goal ko kasi na-set ko na-achieve ko na yung goal ko. Tandaan niyo ito, meron akong nakita sa Reels na ang ganda nung sinabi niya. Every top of a mountain is the bottom of the next. Naku, yung ibig sabihin, ito yung goal mo. Para sa iyo, ito na yung Mount Everest mo eh. And na-achieve mo na. Huwag kayong mabahala. Pag na-achieve mo na yung, tandaan nyo, meron pang mas mataas na bundok na kailangan yung i-achieve. Kung ang goal mo maging global ambassador, pag na-achieve mo na yun, next na goal mo, magkaroon na kahit na second-hand car. Pag na-achieve mo yung second-hand car, sa tingin mo, next goal mo, second-hand car pa rin? Hindi na, brand new na. Brand new sedan. Pag na-achieve mo yun, susunod, brand new sedan pa rin ba? Hindi na, SUV na. Susunod, magiging sports car na. Every top of a mountain is the bottom of the next. Merong mas mataas na kailangan mong iset na goal. Never stop setting goals because true successful people, hindi yan humihinto. Hanggang sa tumanda sila, hanggang sa huling hininga nila, ang mindset nila, I will never stop setting goals. That came from, the late Henry C. Kilala niyo po ba si Henry C? May-ari ng SM. He was once interviewed. Ang tanda-tandaan nyo na, you should be resting. Bakit napaka-successful nyo? I never stop learning. That's why I never stop setting goals. Tandaan niya na. Tayo nga, kaya pang tumakbo. Tapos sabi, okay na ako dito. Walang ganun. You should never be contented. Especially pag ang pinag-uusapan natin, pagbabago ng buhay ng pamilya mo. So, ulitin ko, once na ma-achieve mo na isa, tandaan nyo na merong mas malaki na kailangan nyo ma-achieve. Dapat ganun ang mindset nyo. You should never stop setting goal. Alright? Lastly, siguro alam nyo na yan, di ba? Letter H, ang negosyo natin, it's all about heart. Ulitin ko, leaders need to be facilitators and help others get what they need. Kung ang reason mo kaya ka nag-join dito dahil gusto mo lang mag-succeed para sa sarili mong, anong tawag doon? Para sa sarili mo lang,
then hindi mo alam ang tunay na meaning ng success. Kasi ang mga tunay na successful na tao, meron tinatawag na puso. Yan. Sabihin niyo nga po, puso. So ngayon, pag nag-join ka, syempre, huwag tayong magpaka-hipokrito. Ang reason naman natin ba't tayo nag-join? Para sa pera. Tama po ba? That's why we always encourage you to keep on attending trainings para matutunan nyo ang tunay na meaning ng success. Because the true meaning of success is all about helping people. Kaya nga napaka-successful ng industry ng network marketing eh. Kasi hindi ka naman kikita na malaki dito hanggat hindi mo tinutulungan yung mga nasa ilalim mo na kumita rin ng malaking pera. Negosyo sa labas. Di ba? Ito, maniwala kasi, I've been to corporate world as well. Nasubukan ko po mag-medrep dati. Medical representative sa isang napaka-laking pharmaceutical company. Doon, bago ka ma-promote, hindi mo kailangan tulungan yung mga competitors mo. Kailangan mo siraan yung mga competitors mo para ma-promote ka. Para ikaw ang ma-promote. Dito hindi eh. Gusto mong kumita? Tulungan mong kumita yung nasa ilalim mo para kumita ka na mas malaki. Saan ka makakita ng ganong klaseng negosyo? Na wala kang sinisiraang tao, tumutulong ka pa, pareho pa kayo nasa taas ng bundok. Tugatog ng tagumpay. Yon. Gusto niyo ba ng ganon? Ang hirap kasi ikaw lang nandoon sa tugatog ng tagumpay, lahat sila nasa ilalim mo. Mas maganda lahat kayo nandoon. Darating ang time, pag nakabili ka ng kotse mo, darating ang time, yung mga downlines mo, nagbumibili ng kanilang sariling kotse din, di ba? Ang sarap nung ganun. Tapos, yung tipong, nabobore na kayo, di ba? Pahinga naman tayo, kapi tayo sa Singapore. Yung mga ganun, di ba? Yung parang magkakapi lang kayo sa Singapore. Darating ang time, di ba sa labas, ang mga pinag-uusapan, uy, ang ganda ng phone mo, uy, bumili Samsung, uy, iPhone 15, uy, 16, no? Sa AIM Global, ang tanungan, anong kotse mo? Yes, di ba? Para ano susunod na bibilin mo? Kasi ako naka-Fortuner ako ngayon eh. Next time, parang gusto ko bumili ng Tesla o yung Range Rover. Posibleng mangyari yun. Bakit? Nangyari na eh. Pearl Hong 7 years ago, ang kotse lang Celerio, Suzuki Celerio. 7 years later, she's driving a Lamborghini, a 19 million peso Lamborghini. In a span of 7 years, nangyari lahat ng yun. Hindi ko nasasabihin, naka-live tayo eh, kung magkano yung kinikita niya. Pero grabe. Grabe. Pero she deserves it. Bakit? Nung nag-talk siya dito minsan, ayaw niya nang wala siyang napapapay in a single day. Dapat every day meron siyang pay-in. Kaya kung makakita kayo ng Get 3, Get 4, Get 5 promo recognition, palagi nandun yun. Bakit? Ayaw niya ng isang araw wala siyang pay-in. Kung halimbawa wala siyang pay-in ngayon, nangyayari daw wala siyang pay-in ngayon, hindi siya matutulog hanggang umaga. Sisiguraduhin niya na madodoble niya yung magiging pay-in niya the next day. Yun ang mindset na tinatawag. Mindset ba? Mindset. Ganun ang tawag nun. Again, kung makikita mo yung puso ng taong yun, grabe, mahal na mahal siya ng mga downlines niya. Tawag nga sa kanya, Empress eh. Bakit? She has a very big heart sa pagtulong sa mga downlines niya. Dapat kayo ganun din. Okay, as early as now, kung kasama mo man yung kasama mo yung downline mo ngayon, kasama mo yung upline mo ngayon, sabihin mo sa kanya, gawin natin to. No? Gawin natin to. Yan. Alright, malapit na ako matapos. The more you help others succeed, the more you succeed. Gusto mo mas malaki income? Eh di tumulong ka ng tao. Ganun lang kasimple. Gusto mo maging global ambassador? Gusto mo maging Ruby Global Ambassador, Diamond Global Ambassador? Tulungan mo yung global ambassador tsaka mga GE mo na maging global ambassador din. Yun ang goal. Hindi puro sarili mo iniisip mo. Panglabas yun, hindi pang network marketing. Hindi po pang AIM Global Group of Companies yung sarili lang ang iniisip. Okay? Last, success has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others. Yun ang tunay na success. Sila Doc Ed Cabantog, kailan mo sila nakitang huling beses na nagpunta ng Amerika? Ang dami ng pera ng mga yun. Pero kailan mo sila nakitang nag-abroad, yung nagliwaliw, yung parang 2 weeks na sa ibang bansa? Para sa kanila, hindi fulfillment yun eh. Kaya nga napaka-successful nila kasi ang mindset nila tumulong sa maraming tao.
para sa kanila, fulfillment na nakikita nilang, thank you, Doc Ed. May nagte-text, thank you, Doc Ed. May nagpo-post, thank you, Doc Ed, na bago mong buhay ko. Yun ang tunay na success. And darating ang time, mga kaibigan, kung kikita kayo na malaki dito sa negosyong to, darating ang time, maraming magsasabi sa inyo na thank you, upline, binago mo ang buhay ko. Yun kaya ang pinakamasarap na pakiramdam. Yung kumita ka na tapos may iiyak. No? Promise, mangyayari to sa inyo. Iiyak. Mag-heart to heart to kayo. Thank you, upline. Kung hindi ako nakinig sa'yo, baka miserable pa rin ang buhay ko. Binago mo ang buhay ko. Ang sarap nun. Tama? Yun ang tinatawag na puso. If you have the heart, maniwala kayo sa akin, 100% sure ako magbabagong buhay nyo dito sa company na to. So, with that, I'm gonna end my presentation with this last quote. Sabi niya, "He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life." So, this is you taking risk. This is a new avenue for you guys. Ang alam niyo lang dati, magtrabaho, mag-aral. Itong bagong-bago sa inyo, bago po sa atin to. Itong AIM Global Group of Companies. Sa mga bago po dito, bago to. If you're not willing to take risk, you will never accomplish something in life. So with that, again, I hope marami kayo natutunan. Marami po ba natutunan? Sa mga nanonood ng live ngayon, I hope marami po kayo natutunan. Maraming salamat po. This is your International Training.